Hello mga ka-cakes ni Lay, kamusta na kayong lahat? Anong mga ganap natin dyan? O ako, eto, may panibagong ganap akong ginagawa sa buhay. Eto nga, sinusubukan ko nga magtimpla-timpla, o diba? Nag-aano nga tayo ngayon ng cookies, pero bago tayo pumunta sa pagbe-bake ng cookies, ito yung mga ganap namin kahapon. Pakita ko lang sa inyo ay kami nga ay sumaglit dito sa Divisoria. Ayan, sa Ilaya Divisoria lang to mga sisi. Ayan, mga ka-cakes. So eto nga kasi nga dahil wala na kasi mga pambahay si Athena eh naglalakihan na naglalakihan na yung mga anak ko at yung mga damit nila ay hindi na kasya sa kanila o di ba? So dito na nga lang namin naisipan bumili ng pambahay. Ayan, wag na tayo mag-department store kasi gusto kong ipakita sa inyo kung saan ba aabot ang 1K na pambahay na mabibili natin dito sa Divisoria, o di ba? O, so ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga inikot-ikutan natin. Ito nga, bumili nga ako ng sandong puti ni Athena, pambahay niya, cotton, at as much as possible talaga cotton ang pinasusot ko sa ano ko kasi nga mga bata pawisin, di ba? At least na-absorb agad. So, etong cotton na sando na to, ano to, worth 50 pesos lang to at ang size niya yata rito medium o large. Kasi di ba depende naman sa size niya ng katawan yung presyuhan. So, bumili lang ako ng 6 na piraso niyan. So, meron na tayong nabawas na 300 sa ating worth 1,000 pesos budget. So, ayan na nga, nag-ikot-ikot pa kami ulit ng ano pang mabibili. Pero bago yan, nabilihan ko na pala siya sa unahan ng mga panty. Binilan ko siya ng mga 5 to 6 pieces yata na panty na nagwo-worth 100 pesos. So, diba? So, naka 400 na tayo. At itong ang short, 25 pesos lang to mga sisi. O, diba? Sa mga pambahay lang naman to. So, hindi kailangan na bongacious pa. Total, nagi lang naman silang nasa unit. At saka gusto ko yung pagpambahay talagang komportable nilang sinusot. So, diba? Naka 400 na tayo. Then, an additional 100. So, 500 na. So, ikot ulit tayo kung ano pang pwede nating mabili dito sa Divisoria. Ayan, so may natanaw nga ako dito yung pants. Bumili lang ako ng 3 pirasong pants niya na pantulog na nagwo-worth 50 pesos lang din yun. So additional 150. So nakaka 650 na tayo mga sisi. O diba? So ikot-ikot ulit at sa pag-iikot ko may nakita nga ako dito. Ayan yung mga panty. Ano lang yan? 600. So depende pa rin yan sa size ng magsusuot. Pero pag hanggang large to XL, 600. Pagka 2X, parang 5 na lang. Ganun din, 100. Dahil sa pag-iikot nga, ito nga bumili na rin kami ng medyas. Alam niyo naman dito talagang presyo Divisoria. Ganon din naman, sa pagsusuot yan, hindi mo naman kailangan ng lahat brandedan. Actually, yung 1,000 mo pag bumili sa mall, mga 3 piraso lang yun na damit. Then ayan nga, dahil sa kasagsagan ng init, ito nga si Ate Baby na trending. Ayan, bulilan nga namin siya ng magic water. Nung since high school pa lang ako, dyan na talaga siya. Pero ang original pwesto niya ay doon sa may Surfswell. So, diba pinatanggal nga siya doon sa pwesto niya at nabuti nga nakabalik siya pero dito na siya sa kalagitnaan ng lugar na yan. Ayan, sa may kanto ng Santa Elena, Juan Luna. Ayan, dyan siya. Dyan siya nakapwesto. Then, ayan na nga, dahil ang init, bumili nga ako sa kanya ng big cup na worth 20 pesos. O, diba? Budgeting tayo, worth 1K lang budget natin sa pag-iikot natin sa Divisoria. Mabilan ko lang yung anak ko ng pambahay. Ayan. So, ito nga yung magic water. Hati na kami ni Alvin dyan. At syempre, dahil nandito na tayo sa Santa Elena, syempre, hindi pwedeng mawala or hindi natin yung pwedeng palagpasin yung itong fried siopaw. Ayan, lagi ko nun talagang binibilihan to. Noon pa, yung fried siopaw na to, 12 pesos lang to noon. Ngayon, 27 pesos na siya isa. Gustong-gusto ko talaga tong fried siopaw na to. Pero marami ng version nito, guys. May nag-trending din ito yung fried siopaw dun sa may Binondo. Pero ito, kanya-kanya naman kasi silang timpla. Pero iba pa rin talaga yung the originals. Yung originals dun sa may Binondo. Pero ito, okay din naman to. Medyo malaki din. At saka, ayun nga, soft and ano naman siya, fried siopaw. So, ito yung wala ng sauce na siopaw. Pero, sabi ko nga kay ate, sana magkaroon siya ng hot sauce. Then, willing to pay naman tayo for additional hot sauce. So, di ba? May pa-suggestion, di ba? Then ayan na nga habang napaka-init nga ng panahon na to, then habang nag-aantay chumitsa na rin kami ng ilang piraso. Bumili ako ng 10 pirasong siopaw dito kasi kapag 10 piraso yung binili mo makatitipid ka ng 20 pesos kasi 27 nga siya, so kasi 27 each sa 10 pieces nga daw pag bumili ka discounted ka ng 20. O di ba? Sayang din naman yan, parang 1 piraso din. Then ayun na nga, bumili na rin kami ng lemon kasi hangga't maaari yung water na ininom namin sa bahay, nilalagyan na namin ng lemon. Toroy, nagdi-detox.
Then ayun na nga, bumalik na nga kami habang sa kasagsagan na ito na nga yung mga pinamili natin. Hindi ko napakita sa inyo yung ternong nabili ko. Ang liit pala kay Athena. Na minsan na talaga pag ganito hindi mo kasama anak ko yung size, yung mga sizes, yung tansya-tansyahan, yung pala ang liit. Ito yung binili ko yung dalawa na yan. Mura lang yan. Actually nakuha lang 200. Sabi ko sa pinsa ko, bilhin niya na kasi kasya yun sa anak niya dahil ilang months pa lang si Bebe Bella. Sabi ko, bilhin niya na to ng bargain na lang. 150 na lang, o di ba? Mabalik lang kasi hindi masusot ni Ate na talaga yung short kasya pero yung top ay napakasikip, o di ba? Ay ang mga bata ngayon talaga ang bibilis magsipaglakihan. So ito na nga yung worth. Actually ang total nitong pambahay na nabili ko kay Ate na it's 830. So meron na siyang 6 na panty, 6 na sandong puting pambahay, 4 na shorts, and then meron na siyang 3 pants at saka yung 2 terno, o di ba? O sa makakarating 1K mo dito lang yan sa Divisoria, o di ba? Then ito na nga after nga niyan, pahinga tayo ng kaunti galing Divisoria, lumapang muna kami ng Panangalan at ito na inumpisahan ko na yung paggawa ng cookies. So kung makikita nyo, ito lang yung available kong butter. Actually this is a margarine, hindi to butter guys. So since practice pa lang naman tayo at pangkahin pa lang naman to, ito na lang muna yung available kong butter sa rep. Kaya ito na yung ginawa ko. Pero ang cookies po talaga ay nakadepende sa masarap na butter. So talagang dapat like yung mga Anchor butter, Magnolia butter, Queensland, yung mga ganong brand. Yan, nakadepende kasi talaga yan sa butter guys, ang ikasasarap ng cookies ninyo. So, ito po kasi ay nagpa-practice pa lang ako para makuha ko yung pagtatansya ng temperature ng oven, yung mixture. Madali na lang naman na magpalit ng butter. So, kaya ang ginamit ko na lang muna dito is compound margarine. Yung Bravo po kanina is compound margarine po yun. Hindi po siya margarine totally. Hindi just totally butter. Kasi ang mga butter mahal. Worth 150, nagre-range. Kaya ang cookies, kung aanihin ninyo, bibilin ninyo, yung talagang typical na cookies sana ginamitan ng branded butter, mahal po. Meron nga mga nagtitinda dito sa Deka na ang 6 pieces nilang cookies ay worth 100 pesos. So, malit lang yon. So, what more pa kaya yung mga giant na cookies? So, dahil ito nga ay nagpa-practice tayo dahil may isang cafe shop nga na actually suki ko rin siya sa cakes na meron siyang milk tea shop. Actually, last year pa niya ako hinihingian ng cookies. So, hindi ko naman kasi din siya maharap-harap. Alam niyo, napakadali lang talagang gumawa ng cookies. Lalo na kapag nakakuha niyo na yung recipe nyo, yung timpla nyo, medyo hindi to komplikado kumpara sa cakes. Ang cakes kasi medyo mas komplikado siyang gawin at talagang napakatagal gawin ang cakes. Kasi yung pagbibake sa cakes, 1.5 hour. Ang cookies, 15 to 20 minutes lang, may cookies ka na. Sa cakes, i-cool down mo pa yan ng 1 hour. Pagkatapos mo siyang i-cool down yung cakes, kailangan mo pa yan i-rep para mag-set. Kasi hindi mo yan totally agad kailangan ma-icingan. Kailangan i-set mo lalo na yung mga choco moist. Talaga mas komplikado ang cakes. So magdedekorasyon ka pa. Mag-ano ka. Ang cookies napakadali. Tsaka ang lifespan ng cookies ay napakatagal din. Kaya talagang, ewan ko, hindi ko lang siguro na talaga naging forte ang pag-cookies. Pero this time, so another learning experiences na naman ito nga. Kaya talagang inaaral ko na siya guys. Kasi nga din sila Athena, mahilig din talaga sa cookies yung anak ko, yung babae. Pati si Kuya Alger, yan. Gusto rin naman talaga niya. Kaya sabi ko, sige nga, pagtuunan ko na nga to ng panahon at oras na mai-perfect natin yung recipe. So next time, dahil ano pa lang naman to, practice, ang ginamit ko pa lang dito is compound margarine. So by next time, kapag magbebenta na tayo, syempre, branded butter na po ang ating gagamitin. Kapag talagang nakuha ko na yung tamang temp sa oven, yung mixture go na okay na ako kasi magpapalit lang naman tayo dito sa butter. Pero yung ayun nga, yung naggawa nga ako ng nakaraan ng chocolate chips, nakuha ko na siya, na perfect ko na yung ating oven temperature at saka yung mixture. Kasi ayoko rin ng masyadong matamis na cookies. Kaya nagbabawas din ako sa sugar. 'Di ba? Kasi syempre kung ang market mo naman yung mga oldies din, syempre sa mga bata, yung saktuhang tamis lang din kasi yung combination ng white sugar and brown sugar yung ginamit ko dito. Then ito nga yung second try nga natin ay nag-ano ko ng s'mores. So yung marshmallow binalot ko siya ng ganyan, o 'di ba? Then siguro medyo nag-fail ako dito sa mallows na to, sa s'mores cookies na to kasi
Ewan ko kung sino malaki ba siya. Actually, 3 beses ako nag-try dito sa s'mores ng 3 salang siya. Yung first nga ganito ibinalot ko siya. Then ito nga meron na akong natirang ang dough kasi di ba in-experiment nga natin. Nag-mix din ako kahapon. Then yung may natira akong 10 pieces, freezer ko siya kasi may mga nakikita at napapanood nga ako na yung dough cookie pwede mo siyang i-freezer, then the next day pwede mo siyang i-oven. So ayan, ginagawa ko siyang ganyan. So dapat trial and error Bleh! Trial and error talaga tayo guys kapag ganito may inaaral tayong mga recipe na hindi yan one at a time na perfect. So swertihan kung one at a time nakuha mo agad yung ingredients and yung tamang pagkaluto, good yan. Pero syempre nga kailangan aral-aralin na there's a way or there's a lot of way for improvement, ika nga, 'di ba? So tulad nga nito yung pag-ano ng cookies. So hindi yan isang beses na sinara ko perfect. Maganda kung gano'n. Pero kung gusto mo siya ng parang ay may kulang pa, ay matigas yung ganyan, ay bakit yung marshmallow na overcook yata, 'di ba? Syempre ulitin mo 'yon. So magsasayang ka talaga ng ingredients pero hindi naman siya sayang kasi kakainin mo. Tulad ng ginawa kahapon, nagdala nga rin ako sa party yung mga goods namang na-bake. 'Yon, nagdala ako kasi sabi ko may mga bata nga pala doon, sama ipa-pre-taste ko na rin ako sa kanila, o 'di ba? Sana naman ay pumasa sa kanila. Ayan, dahil sabi ko may mga kids doon. But at least may pre-taste naman na nila yung ating cookies bago tayo talaga makapag-out sa market. Pero next time again, ang gagamitin na po natin is mga branded na na butter. Ayan. So ayan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung unang salang natin ng s'mores na binalot ko na siya. Ay, actually pangalawa na pala to. Pangalawa na ba to? Ay, first. Ayan. So na-over yata yung ko. Then sabi nga ni Sisi, yung kumari ko na si Grace. Shout out Sisi, thank you sa tip. Sabi niya maganda daw ilagay yung malo kapag medyo paluto na si cookies. Doon mo lang siya itatap. Ilulubog mo siya din para hindi siya ma-over. So sa nangyari, parang na-over ko yata si at talagang siya, parang yun nga, na-overcook. But anyway, sabi ko nga sa inyo, uulit-ulitin natin hanggang ma-perfect natin yung ating cookies. O diba? Nababakal na ako, hinihingal ako. So, ito na nga yung gone wrong natin na s'mores cookies na first try. Ayan. So, syempre, uulitin natin ito yung chocolate chips cookies natin nakaraan. Okay na ako din. I think, perfect na yun sa akin. Hindi ko naman sabing perfect, pero I think okay na siya for me. Na ipa-pre-taste ko na rin at napatikman ko na rin yung iba dyan. Si Alvin, ito yung second try ko sa s'mores. Pinatong ko siya, pero nag-slide siya. O, diba? Ito yung first try, ito yung second try. And yung third try, medyo okay na ako doon, pero siguro i-improve ko palalo. Ito yung third try. Ayan, medyo 'di ba okay na siya. So after nga niya ng baking, pahinga, then ligo at nga dumiretso na kami sa 7th birthday ni Yumi. Happy birthday Yumi. Salamat sa pag-imbita sa amin. Ayan, ang sese talaga. Talagang tumabi kami sa tumabi. Umupo talaga kami sa malapit sa pagkain, 'di ba? Yan ang mga pinagbabawal na technique. Hindi kasi pagdating namin, ang party kasi sa invitations 4 p.m. Dumating kasi kami 5:30 na kasi nga ang lapit na nga lang namin sa venue, late pa kami, no. Pero I think sakto pa rin yung dating namin kasi yun nga, nag-bake pa kasi ako. Kaya talagang, nagpahinga pa ako bago kami dumiretso. Buti na nga lang din, pagdating namin, hindi pa pala nag-i-start. Paumpisa pa lang, at ayun na nga, dito na lang kami naupo sa labas. At medyo punuan na kasi sa loob. Pero ang saya kasi, diba, na-invite kami sa birthday ni Yumi. At saka syempre, nakapag-pre-taste tayo ng cookies sa mga pinsan nila, Atina at ni Aljur. Ayan, so, eto nang talaga yung mga bandingan natin sa mga kamag-anak kapag may mga birthday party na ganito na invitation, talagang as much as possible talagang pumupunta kami. Syempre yung presents natin na ininbitahan tayo ay napakalaking bagay na yun, di ba? Ayan, si Aljur nga pala ayan, sinayaw niya yung kanyang pinsan na si Yumi kasi isa siya sa 7th balloons. Sabi nga niya, mama, hindi kami nagsalita kasi nag-ready siya ng speech niya para sa wish. Sabi ko, mo na, baka nakalimutan. Kaya sabi ko, sige, sayaw mo na lang. Ayun na nga, so thank you so much Ate Gemma and Katuray family for inviting us. At syempre, ito ng highlight. So, 'di ba? May pa-mobile bar, taray, 'di ba?
Talagang na-enjoy ko tong cocktail ano na to. Maka-order tayo, wagas me. Pwede ka order dyan, unlimited siya for 4 hours I think, then good for 50 packs. Itong mga nauso talaga, naalala ko nung nasa liquid bar ako, lagi kami may pa-set up ng ganito. At saka 'di ba nga may experience nga tayo sa bartendering, kaya medyo may kaunting kaalaman, pero syempre nangalawang na yung kaalaman ko sa pagmimix ng alak. Eto nga, umorder nga lang tayo doon ng mojito at niloloko ko nga yung mga bartender na, naku, baka ma-rape ako ng asawa ko. Pag nalasing ako, o di ba? Kunwari pa, gusto mo naman nare-rape. But anyway, ito na nga, shout out nga pala sa mobile bar na to. I-ano nyo sila guys, follow nyo sila dahil bago pa lang daw sila at naka-tie up yata sila sa catering na nag-serve sa sa party ni Yumi. Then aside from that, meron ding grazing table sa party ni Yumi. Yan, then tsaka yung ice cream, yung mini ice cream. Ayan, na-enjoy ni Athena yun. Diyos ko, nang unang-una yung anak ko. Mga bata talaga pag ice creaman, kaloka. But anyway, ito na nga yung mga ganap natin kahapon. Nag-cookies tayo, nag-divisoria tayo, matin tayo ng party. Actually, bago pa yan, nakapaglaba pa ako nung umaga at nag-bake ko, diba? Last! Ayan, shoutout kay Ellie, say na anak ko. At ito yung mga anak ko, diba? Ang lalaki namin. Thank you so much everyone. Happy birthday again, Yumi. Bye-bye!